Ako po si retired Brigadier General Ramon Yogyog, galing sa Scout Ranger Regiment, kasalukuyang chairman of the board ng RAM or yung Revolutionaryong Alyansang Makabansa. At ako ay tinutuloy yung advokasya para sa pagbabago ng ating lipunan dahil yun na naging advocacy ko pagka-retire ko sa AFP, lalong-lalo na sa Special Operations Command. Sir, big fan nyo ako, sir. Ibig sabihin ng big fan, sir, nagkasama kasi tayo sa trabaho, sir. Kadete pa ako sa West Point, binisita ko kayo, nasa incarceration pa kayo noon. Pero doon agad, sir, nakita ko yung goodness ng puso nyo bilang isang tao talaga, sir. Lieutenant Yogyog pa kayo noon eh. And then nagsama tayo, sir, bilang boss ko sa 1st Scout Ranger Regiment. And doon ko nakita, sir, yung ganda ng kalooban nyo, sir, bilang isang tao. And then I'm so honored, sir, na i-interview kayo ngayon. Not only to project yung battlefield exploits nyo, sir, but also to project kung ano yung mga advocacies nyo ngayon after retirement. Pero sir, pwede ba sir simulan natin yung career nyo, kasi sir kilalang kilala kayo sa mga action nyo, kung paano kayo nagsimula even before PMA, sir? And paano kayo, bakit napakabuti nyo na tao? Ako po galing sa mahirap na pamilya. 8 kaming magkakapatid. At ako yung pangatlo. Nakita ko kung paano lumaki yung samahan at saka yung ano namin sa isa't isa sa pagtuturo ng aming mga magulang. Yun nga lang, sa hirap, talagang kami mismo, working student kami na 4 na magkakapatid para lang matapos ang high school. Nagkataon, yun na yung nagkaroon ng opening para sa exam sa PMA. Nag-take ako kasi bumabagsak wala na akong allowance sa scholarship ko sa gobyerno. Dahil nag-exam ako, hindi na nila ako binigyan ng mataas na grade dahil special exam. Nakalusot ako sa PMA. Doon na nahubog yung aking military career. Pero bago nahubog yon, idol ko ang mga ninuno ko at saka yung mga lolo namin na nag-serve sa World War II sa USAPIP NL. Guerrilla hanggang sa matapos yung World War II na nagtapos sa Tiangan, Ifugao, yung lugar din namin. Sir, bakit kayo nag-decide na mag-PMA? Pangarap ko talaga nung bata ako dahil bilib ako doon sa mga lolo ko. Kinikwento nila yung gerang pinagdaanan nila, pinanalunan nila, at pinagtanggol yung communities namin. Ang Ifugao noon, devastated. 50% ng population nila naubos. Pero kahit naubos yung 50% na yan, naipanalo nila yung gera noong World War II bilang members ng USAPIP NL or USAPE ng Northern Luzon. Sir, pag-graduate nyo ng PMA, anong sitwasyon ng Pilipinas noon, 1985? Pagka-graduate namin, nakakatakot na talaga dahil sa PMA pa lang, bawat tanghali, meron ng, we say, a 1-minute prayer sa mga PMAers na namamatay sa battlefield. Kasagsagan, kakapalan talaga ng mga NPA noon. Nung graduate kami ng 85. Kaya pagka-graduate namin, pinili namin, mga 8 kami na magka-classmate na sumama sa Scout Ranger Regiment para mabigyan kami ng mas magandang kasanayan at may puhunan, mas mataas yung puhunan namin na laban sa kalaban. Sir, kasi puro mga idol yung 8 na yun eh. Pwede bang pakibanggit nyo lang, sir, kung sino yung 8 na class 85 na nag-volunteer sa FSRR nung kasagsagan? Andyan na si Lieutenant Galvez, yung nakasalukuyang secretary ngayon ng OPAP, si Lieutenant Rolly Bautista,
yung former na DSW Secretary, si Undersecretary Pajarillo, si General Paje na 85 pero naging 86. Tapos si Kaga, ako, at si Julius Flores, yung West Point namin. So kami ang mga at that time na nag-volunteer na sumama sa Ranger. Si Sir Dabalan, sir. Limutan nyo. Sir Dave. Sir At saka si General Dabalan, ang aking kabady nung nasa Bilo na pa kami at nagiging CO ko naging regiment commander namin sa 1st Scout Ranger Regiment. So, sir, 1985, anong una nyong sir? Combat exposure. Ang unang assignment ko sa Davao kaagad, yun yung kinakatakutan ng mga junior officers kasi halos araw-araw yun yung pinakakapal na NPA. So maraming enkwentro doon sa area. Meron lang kaming nabalitaan na contemporary namin na tenyente na doon pa lang nung papunta pa lang yung eroplano doon gabi pa lang tumakas na sa barracks dahil alam niya na Davao ang destinasyon namin. May ganun ba nun, sir? Oo. Kala ko 1970s lang yung ganun na. Meron kaming kabady na contemporary na Davao pa lang, gabi pa lang tumakas na. Naibalik lang siya ulit after 2 months. Pero binalik siya sa Mindanao pa rin. Hindi na sa Ranger, pero umalis na sa serbisyo. Traumatic ang experience talaga noon dahil mabigat pagka sinabi nilang Davao, yun na yung center of gravity ng New People's Army nung panahon na yan, yung 1985. Anong una yung giyera doon, sir? Ang unang laban na dinanan ko, pangalawang buwan pa lang, napalaban na ako sa area ng Mawab at buti na lang mas magaling yung mga NCO na kasama ko. Pinag-maneuver ko yung isa sinamahan ko. Nung nagkaputukan, nagtakbuhan yung mga civilian dahil nagtuturo yung mga NPA nung panahon na yan. Na-raid nyo, sir? Oo, nabigla sila sa pasok namin dahil gabing-gabi kami naglalakad. Madaling araw na namin inabutan, hindi nila akalain na may aabot pala doon na sundalo sa pinakaliblib na lugar na yan. So, nakapture kaagad namin yung 2 medic na babae at saka isang lalaki. So, isinama na namin yun. May mga baril kami na recover nung panahon na yun. So, yun yung una. Di ba, sir, sunod-sunod yung ano nyo doon, sir? Sunod-sunod yung bagbag nyo doon, sir, nung kayo? Ayun ang una. Yun yung legend nyo, doon nagsimula eh. Yung pangalawa, hindi pa umabot yung pangatlong buwan. Meron ulit. Meron civilian na nag-report na na-hijack yung truck niya, nadala maraming gamot. Dinala sa sagingan ng NPA. Pinasundan sa amin. Pag sunod namin, nakita namin na may nahulog na karton sa tabi. Pero bilang tenyente, hindi ko pa alam yon na kasama pala yun sa pain. So, sinundan ulit namin. Pag dating namin na may high ground, bumaba na kami. Yung sasakyan na nauna na armored vehicle, winagam kaagad. Pero buti na lang, hindi natamaan ng landmine ng kalaban dahil hindi nila naidugtong kaagad yung baterya na pasabugin yung B-150. Kami na bumaba sa tumakbo kaagad sa high ground, nagbagbagan na, nagtakbuhan na yung nag-ambush. At itinuloy namin, nakita na namin sa unahan mga 500 meters yung truck na nasusunog na, nakuha nila yung gamot na mga 30% ng gamot at na-recover namin yung iba. Pero natutunan ko doon,
ayun, nagpapahabol pala sila kasi bakit nila naghulog ng kahon at talagang halata na pinasundan, pero bilang mga baguhang sundalo, minsan hindi natin na i-interpret na ano pala yun, pinapapasok ka sa killing zone ng ambush site ng kalaban. Kasi sir, kilala kayo na paggamit ng mga native instincts nyo as a hunter, di ba sir, na sa Ifugao, natural hunter kayo sir, di ba? And paano nyo ginamit during those times sir, yung ganun na instinct na, alam ko to, may sense ka sir na ano yun, ito yung decision ko na tama. Doon, yung paghulog nga ng box, medyo sabi ko malapit na to. At siguro nagmamadali yung sasakyan. Pero nakita ko yung high ground. Sabi ko, delikado na ito. Kaya bumaba kami dahil nakasakay kami sa Land Rover. Yung armor na nauna, siyang uuna. Pero pag dismount namin, akyat ka agad. Yung tinuro na sa atin sa Ranger, maneuver ka agad. Rush up doon sa high ground. Tamang-tama. Pagka putok ng landmine, at kami naman, tamang-tama, ni-rush up namin yung side. Bagbagan na. Yun yung ano doon na sabi ko, tama yung kutob ko doon, yung nakita namin na nahulog. Kaya sabi ko, ingat. So, yun yung unang enkwentro. Nadagdagan tuloy yung ano ko dyan na kailangan mo talagang patalasin ang pakiramdam. Hindi pwedeng padalos-dalos. Kaya yung approach namin doon, tama, hindi kami nag-breakthrough. Kasi kung hindi, nadalian na kami doon. So, pagiging tenyente, sir, yung unang salpak nyo pala, napaka-positive, sir. Ano naman yung feeling nun, sir, na, uy, okay to living the life of ano talaga, sir, of a warrior. Anong feeling nyo nun, sir, na, uy, unang firefight nyo ay masaya, sir? Kasi yung dalawa na firefight na yan, na magkasunod. Natutuwa na ako dahil sabi ko, kayang-kaya palang lumaban. Hindi pala ganon na katindi yung galing din ng kalaban. So bilang ano dyan, sabi ko, taga-bundok ako, dapat mas matalas yung pakiramdam ko kasi nakakahiya naman na unahan ako ng mga rebelde doon na ano dyan. So, ayun, nadoble yung ingat ko. At sumunod nga noon yung isang buwan, pagdating ng February, 8 laban ang dinaanan ko na every 2 to 3 days. Paano yun, sir? Napaka-ano naman? Nasundan-sundan nyo, sir, yung kalaban? Magaling si na Lieutenant Kapuyan, yung mga intel namin. Nakahanap sila ng target. Every 2 to 3 days, meron silang mai-report. Ako kaagad yung uutusan kasi ako lang yung pinaka-junior na tenyente doon sa Task Group Panther. So, pag-dispatch, bangga, kunting skirmish, may recovery o magtakbuhan yung mga kalaban, balik. Susunod ulit. Ganon din. May yung isa na mahaba na travel namin, yun talaga yung pangalawang laban ko doon sa isang buwan na yan, yun yung hindi na namin maiwasan na maambus kami dahil kabilang probinsya kasi nag-travel kami. So, Pakiulit, sir, bakit di nyo maiwasan, sir, na maambus kayo? Hindi na namin maiwasan na ma-vehicular ambush kami dahil kabilang probinsya. Nahabol namin yung na-hijack din na sasakyan. So, nakasakay kami. Land Rover, sir? Land Rover, kasama yung B-150. Yun yung 7 oras na firefight namin. Namatayan kami dahil doon sa landmine ng 6. Tapos yung nagmaneuver yung boss ko, si late Captain Igot, tamang-tama na pagsalpak niya doon sa area kung saan yung clearing element ng NPA siya na napapunta. Kaya natamaan siya kaagad sa ulo. Sumandal siya sa nyug. Yung kabady niya ngayon, siyempre automatic sa ating SOP, nagmaneuver, nasunod din siya na natamaan.
So doon nag-stalemate ako naman at saka si Captain Lina na nasa kabilang sasakyan. Tumalon na kami sa unahan at kanya-kanya na kaming hanap ng cover. Naghanap ako ng body ko para i-rush up yung high ground kasi pagkaturo sa atin nga, pagka naipit ka na, sa akin, sabi ko, di bali nang mamatay na lumalaban kaysa yung, alam mo naman na yung killing zone na i-prepare na nila. So, tumabla na lang tayo. So, rush up ako sa high ground. Tama-tama na pag-rush up ko sa high ground, mga bata pala yung NPA na andun. Nung nakita nila na pumuputok ako na umaakyat sa high ground, sila hindi nila ngayon yung baril nila dahil nanginginig na sila dahil hindi nila ako matamaan dahil nagsisigsag ako. Mag-isa ka, sir? Oo, mag-isa na ako. Asan yung tropa mo, sir? Yung tropa ko na nasa baba at saka yung body ko, susunod sila kaya mabagal sila dahil cautious sila na from one position to another. Sa akin, tabla na talaga. Assault ka sa taas, sir? Assault sa taas. Dahil ang ano ko dyan, sabi ko, na-fix na rin lang kami sa ilalim. Tablahin ko na yung nasa taas. Tama-tama na yung NPA pala, na dalawa, na bata, sila ang ninervyos dahil hindi sila makatama. Akala nila may anting-anting ako. Kaya umatras yung dalawa. Sila na yung pinahabulan ko. Saka na sumama yung tropa na team ko na galing sa ilalim at inoccupy yung position. Meron kami ngayon leverage. Pero yung na-hit na boss ko, si late Captain Igot, na pinipin down nila, kaya hindi sila umaalis. Pero at least na-occupy namin yung isang high ground. Pero patay na nun si late Captain Igot, sir? Hindi ko pa nalaman na ano dyan. Pero dying na siya kasi di pa siya namatay immediately. Nakakapagbigay pa siya ng command. Yun lang, natamaan yung utak niya kasi ano yan naulo talaga sa ano dyan. So sumandal siya sa puno, unti-unti na siyang, ang description ng kasama namin na naiwan doon, unti-unti na siyang lumupaypay. At sila naman na nagising na naalog doon sa ilalim sa loob ng B-150, nahimasmasan na rin. Pumuputok sila ng paisa-isang putok at hindi nila hayagan yung kalaban, malapitan yung dalawa na nagmaneuver na namatay sa labas. Sandali, sir. Nakasakay kayo ni na Captain Igot doon sa Land Rover, sir? Kasama ka, sir, doon sa Land Rover, sir? Sina Captain Igot, sila yung nakasakay sa B-150 na landmine. Na siya yung leading. Kami na sumusunod ni Captain Lina sa Land Rover. So, nung biglang nawala sa harapan namin yung B-150, lumipad dahil na landmine. Ay, sir. So pakituloy, sir. So, ang nangyari, nauuna kami na Land Rover pala. Tapos, si Captain Lina ang kasama ko. May kasalubong kami na bus. Binakbakan kami, nabasag yung windshield ng aming sinakyan na Land Rover. Pero dahil may civilian bus na kasalubong namin, na bachelor bus, tumigil yung putok ng kalaban. Nakalampas kami ng konti. Pagsunod sa amin ng B-150, yun yung wagam. Pagtingin namin sa likod, nawala na. Swerte pala kayo, sir. Nakalampas kayo. Hindi nila naputukan yung bus. Yung bus. Pero yung unang buga nila, nabasag yung windshield. Ang assessment namin talaga, birahin yung driver at saka kami na nakaupo sa harap. Kasi kung nabira yung driver, automatic tataob at madali nang i-clean up yung sundalo na nakasakay doon. Nagkataon lang, nakasalubong namin yung bachelor bus, natigil at hindi natamaan yung driver namin pero nawasak yung windshield namin. Pagtingin namin sa likod, biglang pumutok na landmine na yung B-150. Doon na yung nakasakay si late Captain Igot. Nadalian kami kaagad ng 6 doon sa landmine dahil ang laki ng butas parang crater ng, pwede nang ishoot mo yung 6x doon sa loob ng crater. Ginamitan nila ng malaking yung mga
20 gallons na lata na nilagyan ng mga explosives. Kaya yun yung ano doon na dumali. Pagdating namin sa unahan, talon kaagad habang kami binabakbakan. Gumugulong na nga yung sasakyan eh. Dahil naka-neutral, nagtalunan pati yung mga driver. Tapos pagkapwesto ng kanya-kanyang pwesto, ko naman, nagsabi na ako na mag-maneuver sa kabady ko. Kaya ni-rush up ko yung taas kasi nasa isip ko na fix na kami. Ang pwede lang dito is tumabla. Kaya pag-rush up ko, yung kabady ko na susunod, medyo mabagal. Pag-rush up ko, tama-tama na yung kalaban na nasa taas pala dahil hindi sila makatama kaagad. Baka naisip nila na may anting-anting ako. Kaya ang ginawa nung kalaban doon, tumakbo, nagwi-withdraw sa kanilang posisyon habang ako pumuputok na paakyat. Anong feeling, sir, ng ano? Kasi hindi pa ako na-ambush, sir. Naka-ambush kami, pero hindi pa ako na-ambush. Anong feeling, sir, ng ma-ambush na naka-vehicular, sir? Ayun na, magaan ng pakiramdam mo na ano dyan, na kasama yung nervyos na anytime matamaan ka na dahil alam mo na, fix ka na eh. Fix ka na, sir. Oo. So, talagang ang best na reaksyon talaga tumabla na lang. Sa pag-isip ko na tumabla, yun, na-counter psyop yung kalaban dahil hindi siya makatama ng ano dyan. Habang lumalapit ako, tumakbo na sila. So sila na yung binanatan ko na pababa. Dahil sila umalis na doon sa high ground na position. At sumunod yung ibang kasama namin. Si Captain Lina na, yung natitirang 4 na nasa kanya, yun, nag-perimeter defense sila doon sa baba. At sinusubaybayan rin nila yung naririnig nila, at least may nabuhay doon sa landmine na B-150 na may sumasagot din. So sabi namin, may buhay pa sa kasama. So yun nagbigay sa akin ng motivation na mag-move para i-check. Kasi kung sa amin na 3 opisyal, ako na yung mobile, responsibilidad kong i-check kung kumusta yung andun sa kabila, tsaka yung casualty. Pero bago ko i-check yung nabira sa baba, i-clear ko muna yung high ground. Kaya yun yung ano dyan na gapang putok. Pero buti na dislodge ko yung sa mas mataas na high ground na pimwesto. Kaya kinakabahan na rin sila doon sa medyo lower ground na high ground sa kanila. Dahil nakalamang ako ng bahagya. Ganun pa man, dahan-dahan ako na nag-clearing. Mabot na ng alas 12, na dikitan ko na yung B-150. Pero hindi ako makalapit dahil patag. So umakyat ka, sir, boom, tapos, pero sumunod yung tropa, sir, na may kabady ako na 2. Na mag-clear, mag-ano, sir, doon sa taas. Sa taas, na-clearing sa taas. Kay Captain Lina, may 4 sila. So, dinahan-dahan namin cleaner yung high ground. Pagbaba namin, nakita na namin yung B-150, kaya lang, open terrain, sagingan lang. So, yung pumuputok na kalaban, hindi mo pwedeng matawiran. Dahil ano dyan. So, yung naririnig kong pumuputok doon, sumisigaw na lang ako. Pero sabi ko, eto, huwag nyo kaming putukan. Andito kami sa north ninyo, sa ano ng sasakyan. Kami ito, kung narinig nyo putok, huwag nyo nang iharap dito. Ang magiging kalaban ninyo dyan, yung sa west at saka south. Habang nakita ko yung mga NPA, dahil nakatagilid yung B-150, ang tiyan ng B-150 nakaharap na target ng kalaban. At least yung turret butas niya dito, nasa amin. So hindi nila ma-shoot doon. Lumapit yung NPA, yung butas na lang sa likod ng yung firing port ng B-150, doon nila sinusubo yung kanilang ano diyan, yung barrel ng kanilang ano diyan, at pinutukan na dagdagan ng wounded sa loob. So ibig sabihin, sir, nalapitan nila yung B-150 pero nasa taas kayo, so hindi kayo makaporma. Pero nakubera namin yung na hindi sila pumunta dito sa mismong butas ng B-150. Dahil andito kami sa kabila na nakasuporta.
Yet nasisingitin nila magpasok, sir, ng ano. Oh, so doon sila sa gilid lang. Tapos itutusok na nila yung barrel nila sa butas ng B-150 para putukan. Nung naputukan nila una, nadagdagan ng wounded sa loob. Ang ginawa ng tropa sa loob, tinulak yung barrel ng kalaban. Doon sa butas mismo. Tinulak sa dulo rin ng kanilang baril. Kasi nakaganyan yung ano dyan eh. Yung sa butas ng ano doon, na firing port. Doon lumabas yung baril ng kalaban. Tinulak din nila sa baril ng kanilang baril. Labas. Tapos, ang ginawa ng NP dahil hindi na sila, hanggang doon lang sila, sunugin nila ngayon yung B-150. So, dami silang naipon na dahon ng nyug, saka yung dried na dahon ng saging. Sinusunog nila. Hindi lang nila alam kung saan yung fuel port ng B-150. Sa gitna sila nagsusunog. So naiinitan yung tropa, pero so far so good, hindi sumasabog kasi ang ano ng krudo ng B-150 nasa sa dulo eh. So nakikita nyo na nasa taas kayo, sir, di ba? Nakikita nyo na sinusunog yung B-150, sir? Nakikita namin. So gumigilid kami para banatan sila sa flank, yung nansunog doon. Tapos sumisigaw na kami. Yung nasa loob naman, dahil ano dyan, yung patay na kasama na yun na alog sa blast, yun na yung isinalang para hindi sila maluto yung buhay. Yun ang isinalang ngayon na itinapal doon sa mainit na sinunog ng NPA na ano ng bakal ng B-150 habang tinuloy nilang dinedepensahan itong butas ng ano dyan at saka dito sa exit port ng B-150 at kami napalayo lang sila nung bumaba na kami doon sa flank. Kaya doon lumayo yung NPA sa ano dyan. So paano natapos yun, sir? Umabot na-clear namin yan, lampas na ng alas 12, ang kalaban pareho rin namin nagutom kasi wala na rin pananghalian. Pero may putukan pa rin sa side. So pag clear ko dyan doon sa flank, itinuloy namin yung paligid ng B-150 na i-clear. Pagdating pala namin doon sa south, may nagmamaneuver din na isang squad ng NPA. Kaya lang, nasa tubigan sila. Na kumbaga, papasok sila na ano doon sa south para kubkubin sana yung nakapwesto na ano ni na Captain Lina sa kabila. Yun. Nung naabutan ko, hindi pa sila lumalapit, mga 100 meters pa lang sila, para may pilapil doon sa ano ng dagat eh. Na yun yung ano dyan, hinabol na namin sa kasama ko na dalawa, yung isang private at saka isang returnee. Okay, sir. Oo. Yung ang tatatlo kayo, sir, isang private at isang returnee pa. Oo. Tapos ako ang pinakaano doon na nakakatanda sa kanila. Sabi ko, maghiwa-hiwalay kami na tig-iisa. Ayaw ng private. Yung returnee, kabado din. So sinabi ko, sige, dalawa na lang kayo dyan. Ako na yung pupunta doon sa harapan. So takbo ako sa unahan. Pagtakbo ko sa unahan, para harangin ko yung dumarating samantalang sila yung base of fire ko. Pagtakbo ko doon sa unahan, nalasong ako na ano yung aking paa. Anong tawag doon? Na sprain. Pero dahil sa adrenaline, tinayo ko pa rin, tinaktak ko yung paa ko para humanap ng cover. Then, binakbakan ko, natigil ngayon yung nagmamaneuver na isang squad ng NPA doon sa dagat at binabakbakan ng dalawa din dito sa kabila. At doon, dumating na yung reinforcement after 7 hours. Oh, tagal naman, sir. Oo, 7 hours. Nakapump boat kasi yung naririnig na namin, may mga pump boat na doon na nagdadatingan din. Pero tama na dumating after 7 hours. Dumating yung sina General Blando galing sa Task Group Panther Headquarters sa Kapuyan. Kaya, yun, umatras na rin sila. So, mga alas 4 na rin. Meron din PNP na nagmaneuver na galing sa base, PC, actually upper class namin, si
Lieutenant Gentiles na 84, malakas din ang loob. Tama-tama nakalink up doon sa grupo ni na Captain Lina nung mga alas 3. Kaya na-secure na yung flank. Pero kaya inabot ng 7 hours dahil bawat makita ng high ground, kinakanyon na ng headquarters personnel na kasama ni Gerald Blando. Hatak niya yung hatak niya yung 105 howitzer. So pag nakita yung high ground, ibablast nila. 7 hours. Naabutan nila yung labanan. Pero may mga pump boat na dumarating doon. Buti na lang na hold the line namin. Pagdating nila, saka na namin i-recover ang amin. Wala naman nawala sa gamit ng tropa. Walang yung namatay dahil doon sa landmine. At saka yung dalawa na nagmaneuver. First 3 engagements mo as a young lieutenant, first 2, very positive. Yung pangatlo na ambush kayo, namatay yung CO mo, sir. Anong early lessons mo doon, sir, in service, in leadership? Doon sa first 3 mo, sir, na encounter, sir, sa Davao? Doon ko na kung bakit lumalala yung insurgency. Bakit din yung ibang mga units nade-demoralize din. Actually, kasi na-hospital pa nga ako sa in-between nun. Nakita ko yung ang daming malingering sa hospital. Malingering, sir, mga panahon na yon? Alos ayaw nang bumalik sa field. Kaya pag na-evacuate na sila sa ayaw nang umalis. Kung pwede, nakikiusap sila sa doktor na huwag ibalik dahil babalik sila sa frontline. Bakit ang dami? So, doon ko ngayon natanong sa sarili ko, bakit parang paurong na yung dyan. At ang dami yun, dahil sa nakakasunod na casualty, lumakas din yung kalaban. So, tapos sa akin, yung hanggang sa inabot ko yung 8 laban, nabubuhayan siguro sila dahil hindi kami nakukuhanan ng baril. Swerte or may kasama ng galing ng kasama kong mga sundalo. Pero bakit na dyan? Bakit kumapal? Nakita man natin yung hirap din doon sa mga countryside din. Yung kabuhayan ng mga tao. So, ang nila, ipaglalaban na nila yung ipinangako ng NPA sa kanila na aahon sila sa kahirapan kung matalo nila yung armed forces. Tayo naman, yun sa nalalagasan, talagang nade-demoralize ano ang kulang sa AFP o sa Army. So doon kayo bumabalanse na nun, sir, na parang ito, very motivated ako to fight, nalalagasan kami, may kunting kulang sa equipment, pero nakikita nyo talaga, just like all of us, nakikita nyo yung poverty talaga sa countryside, sir, di ba? Which na-expose tayo talaga, sir, di ba, sir? Oo. Ang nakakalaban natin, mga kababayan natin na mahihirap na nagagamit, sa napapatay ng tropa rin, nakita mo na ang pinaglalaban na yung pag-asa na umahon at saka bumuti yung buhay nila, iyon, lumalabas na kasama sa kapabayaan ng ating mga political leaders or mga elected na officials or yun yung mga abuses. Kasi may mga na i-interview ng mga yun na-capture nung una nga. Ang nila is nasapak sila ng anak ng government employee. Nagreklamo sila, mas lalo silang binugbog. So, yung isang dahilan niya, bakit siya sumama? Dahil sa abuso ng dyan. Hindi naman nabibigyan ng hustisya. Yung iba naman, yung sa